Papayagan na ng Tokyo ang paggamit ng mga sandata nito ng Pilipinas, kabilang ng Navy Destroyer, base sa napagkasunduan ng Pilipinas at Japan sa kabila ng pagiging agresibo ng China sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. Nag-courtesy visit din si Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi kay Pangulong Bongbong Marcos para talakayin ang mga pagsasanay sa pagitan ng sundalo ng dalawang bansa. Narito ang balita ni Alvin Pelopelio. Nagkasundo sina Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi sa pagsisimula ng usapin kaugnay sa pag-transfer ng mga armas sa Pilipinas. Ang kasunduan, naglalaman na pinapayagan ng Tokyo ang paggamit ng Navy destroyers sa Manila sa kabila ng patuloy na coercion sa West Philippine Sea, dala ng presensya ng mga barko ng China. Bagaman may hiwalay na dispute sa East China Sea ang Tokyo at Beijing, iginit ni Koizumi ang kahandaan ng Japan sa pagbibigay ng suporta sa anumang pagtatangkang baguhin ang status quo sa East China Sea at South China Sea. Both sides will hold consultations when necessary to ensure the security of both countries and the peace and stability of the region. In particular, as unilateral attempts to change the status quo by force or coercion continue to be observed in the surrounding waters of our two countries. Nagpahayag naman ng seryosong pagkabahala si Teodoro sa pagtaas ng tensyon sa highly disputed territory dahil sa presensya ng mga barko ng China. I would also like to pay tribute to the strong leaderships of both our countries in being steadfast in advancing purposive action on the necessity and with the point of preserving peace and security and a free and open Indo-Pacific under a regime of law and rules. Nakipag-courtesy call din kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Koizumi sa palasyo ng Malacanang kung saan kinilala ng punong ehekutibo ang naging partisipasyon ng Japan Self-Defense Forces sa nagpapatuloy na pinakamalaking military drill sa kasaysayan ng Pilipinas kasama ang mga kaalyadong bansa gaya ng Amerika, Japan, Australia, Canada at New Zealand. Nasa 1,400 mga sundalong Hapon ang lumahok sa pagsasanay ngayong taon. Nasaksihan na rin sa Balikatan Exercise 2026 ang Type 88 surface-to-ship missile system na pinakawalan ng Japan Self-Defense Forces kung saan pinalubog nito ang target na decommissioned warship ng Philippine Navy na BRP Quezon sa bahagi ng Paway, Ilocos Norte. Ito ang kauna-unahang paggamit ng Japanese forces ng Type 88 missile sa maritime strike na bahagi ng Balikatan Exercise taong 2024 noong pumasok sa kasunduan ng Tokyo at ang Manila sa pagpapadala ng mga armas sa mas malakas na pagsasanay ng mga sundalong Hapon at ng Pinoy. Partikular na ang Reciprocal Access Agreement o RAA. Para sa EuroTV News, Alvin Pelopelio sumasaludo sa bawat Pilipino.